Akala ng iba na kailangan lang malaki ang kita para yumaman. Nako, mali, kapatid. Financial freedom doesn't start with the amount of money you make. It starts with you. Kung paano? Pag-usapan natin to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Maraming nagtatanong sa akin, Chinky, paano ba talaga yumaman? Kailangan ko ba kumita ng mga $500,000 a month, 1 million a month? Alam mo, ito lang reality. It's not the amount that you make. It's the amount you save and invest. Kung kumita ka 100,000 a month, lifestyle mo, 120, ubus ka. Diba? Nagigets nyo? Kasi nga, ito yung reality. The more money we make, the more money we spend. Hindi nyo ba nawiwirdan? Yung maliit ang kita na pagkakasya, nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. So, financial freedom doesn't start with the amount. It starts with your right decision, the right mindset, and the right habit. So, pag-usapan po natin yan. Number 1, yung tinatawag nating self-discipline. Income is useless without self-discipline. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree kayo. Kahit gaano kalaki ang kita mo. Pero kung waldas ka, wala kang budget, impulse buyer ka, wala, sayang lang siya. Alam mo, ang karamihan na nakikita kung may problema talaga, it's not about the amount Kulang talaga sa disiplina. Yung parang marupok ka, mabilis ka matukso, mabilis ka mabudol. O if not naman, kung may disiplina ka sa sarili mo, minsan wala ka naman disiplina sa pagiging generous sa ibang tao. Parang kaya mo tiisin ang sarili mo pero hindi mo kaya tiisin ng iba. Sino sa inyo guilty? Type guilty sa comment section. Yun din ang isang problema di ako wala akong masyado binibili. Hindi nga ako magastos. Tama, I totally agree. Pero yun nga, kulang ka sa disiplina sa pagmamahal ng ibang tao at naaabuso ka na. So number 1, income without discipline is useless. Number 2, kung gusto mo talagang umunlad, umasenso, o yumaman, know your deepest why. Bakit mo gustong maging financial free? Bakit mo gustong makalaya sa utang? Bakit mo talagang gusto mag-umpisa ng negosyo? Diba? Yan yung mga tanong I can still remember why I want to become financially free because I can still remember, again, when I was age 12, my father lost his business. And then, sa loob ng 3 taon, doon kami talaga naging mahirap, naging financially challenged. At mahirap, maging mahirap. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. To the point na talagang naputulan kami ng kuryente. And I hate that feeling na wala kang control sa financial future mo. That's the reason why I told myself when I was age 12, I want to become a millionaire before I reach the age of 35. For 2 major reasons. Number 1, I do not want my children to experience what we experienced when we were young. And number 2, I want to provide for my parents when they grow old. And truly enough, by the grace of God, na-fulfill ko yung dalawang yan. My father went through dialysis for 12 years by the grace of God and naitawid namin. Right now, my mom's still healthy and okay, we're able to provide for her. Right now, yung sa anak namin, yung napaprovide po namin yung life na gusto talaga namin. Kaya nga, mga kapatid, tanungin mo yung malalim na hugot mo. Kaya tuwing kayo ay nawawala na talaga ng gana, parang gusto mo nang umayaw, you go back to your why. And third, the most important part, I do believe na para talagang magkaroon tayo ng financial freedom, umasenso at guminhaw ang buhay, build habits, not only income. Ulitin ko, build good habits, not only good income. Alam mo, kasi for me, yung pag-iipon, yung pagiging imponaryo, it's never in the amount. It's all about developing a habit. Like for example, nag-umpisa ka ng 20 pesos a day, naging 600 a month, naging 700 a year. Ay, kaya ko pala. So, imagine mo, yung next month mo, hindi na 600, baka 1,000 na. Diba? Ay, kaya ko pa na 1,000. Ay, next month, di na 1,000, 2,000. Na hindi mo namamalayan na you are developing the habit of savings, nagkakaroon ka ng fulfillment. Yun talagang kagandahan. Pag naging habit mo na, dati ang habit mo gumastos, pero ngayon ang habit mo na ay mag-ipon. Dati ang habit mo ay maghanap ng latest gadget. Ngayon ang habit mo maghanap ng latest ng pagkakakitaan. Nagpapaliktad na siya. At alam mo ba, mga kapatid, katulad ni Vincent Fontanilla, ito pa, si Marian Joy Madra. Oo, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan natin na talagang sumusuporta sa channel natin ito. And then last but not the least, ang pinaka-best talaga kung gusto mo talagang yumaman, mindset is the first capital. Even wala ka pang masyadong income, kung maayos ang iyong way of thinking, ang iyong mindset, nako, maniwala ka, yayaman ka. If you think you can, you are right. If you think you cannot, you are also right. Kung ikaw ay naniniwala na one day, nauunlad, asenso, yayaman ka, maniwala ka, mangyayari yan. Kung ikaw, may doubt ka, hindi ka naniniwala, yun din ang mangyayari. Alam mo, let me tell you this, again, income is good, but ipon and then growing your money is better. So bago pa tayo mag-usap tungkol magkano dapat mo kitain, pag-usapan muna natin magkano iipunin mo at magkano papalaguin mo. So guys, sana naman naliwanagan kayo. By the way, did I fail to mention, magkakaroon pala ako ng exclusive group coaching session where I can help you personally to increase your self-worth and change your money mindset. This group coaching session is absolutely for free. Libre po. Kaya bilisan nyo na, limited slots lang to.
just comment Coach Me on the comment section or click the link sa description para makasama po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.